Hello mga ka-Diyos, sarap. Ayan, ngayong araw na to is gagawa tayo ng pepino salad. So ano-ano ba yung mga ingredients na gagamitin natin dito? Meron tayong itlog. Yung itlog ko dito na nilaga is 3. So meron din ako sibuyas dito, tinadtad ko yan sa maliliit. Tapos yung ibang mga ingredients natin dito is meron tayong lemon. Yung lemon is hinati ko sa gitna. Ayan yung pinaka magiging sauce natin. Nalalagyan natin ng mayonnaise. Tapos meron din ako ditong tomato. Inalis natin yung mga buto niyan, pati yung buto din ng pepino natin. So, meron ako ditong corn. Yung corn na yan, sesame oil. Tapos, dito natin i-squeeze yung lemon. Syempre, meron din tayong tuna. Tapos, mayonnaise. So, ayan yung mga ingredients natin. Gagawa tayo ng salad ng vegetable na patok ngayon. Napaka-healthy at napakasarap nito, kasama rin ito sa low carbs diet natin. Actually, tapos na yung low carbs diet ko pero kinukontinuous ko pa rin siya dahil nga masarap yung mga pagkain ng low carbs diet at isa pa healthy at napakadaling gawin. So yung mga nag-iisip dyan na mahirap gawin yung low carbs diet, hindi po. Napakadali lang po yan at pasok na pasok din sa mga budget natin. So ayan, kung nakikita nyo yung pipino na yan, ganyan lang yung ginawa ko, hiniwa ko. Tapos ito, bumili lang ako ng tuna, yung tuna flakes na century tuna. Inalis ko lang yung sabaw niyan. Dapat dito, pwede naman din siyang tuna, pero dapat breast na chicken breast. Kaso nga, lulutuin ko pa. Ayoko na matagal at nagugutom na rin ako. Gusto ko yung mabilisan na lang. Halu-haluin natin hanggang mag-mix lahat. Siyempre, sunod na natin na ilalagay dyan is yung itlog. Okay, yung itlog is binoil ko lang siya, 3, tapos iniwa-hiwa ko lang siya ng pa-cubes. Ito muna palang lalagay natin, itong corn. Yung corn na yan is yung nasa dilata na mga ka-Diyos. Sarap. Inalis ko na lang din yung sabaw niyan. At pagkatapos niyan, imimix lang natin sila together. Actually, napakadali lang talagang gawin ito eh. Kung kakain ka pa sa labas at kung bibili ka pa nito, medyo mahal din siya. Pero kung ikaw yung gagawa, is hindi mo titipirin yung mga sangkap. Napakadali lang at napaka-healthy. Yung itlog na ginawa ko is 3 lang yung nilaga ko. Hindi rin siya yung sasabihin nyo na marami ha. Kailangan tatansyahin nyo lang din siya. Okay, so ayan na yung ginawa ko. Napakasarap mga ka-Diyos, sarap. Ito na nga, ito yung lemon. Hinati ko lang yung lemon. Ito yung pinaka magiging sauce natin. Tapos i-squeeze natin siya para hindi kasama yung mga buto. Kasi pag kasama yung buto, magiging mapaklayan. Kailangan din, huwag yung kakalimutan, aalisin nyo yung buto ng kamatis, pati yung buto ng pipino kasi yun yung pinaka nagkukos kung bakit nagtutubig yung salad. Okay, so i-squeeze na natin, na aamoy ko na talaga yung lemon. Napakabango at napaka-fresh niya amuyin. Ililipat lang natin siya sa maliit na malukong at pagkatapos niyan ilalagay natin dito yung mayonnaise. Pero maglalagay din tayo dito ng paminta na powder. Okay? Tatansyahin nyo lang din kung gaano karaming mayonnaise ba yung gusto nyo. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura o kung paano ba ito gawin yung pinaka-sauce natin. Ayan na siya, kung nakikita nyo, di ba? Napaka-fresh, napaka-bango ng lemon juice natin. So dito ko na rin ilalagay yung natin, mayonnaise. Yan. Tatansyahin nyo lang din ha. Depende sa inyo kung gaano karami yung sauce. Pero ako gusto ko na rin yung ganyan lang din. Ayoko na masyadong maraming mayonnaise. Ayan, at pagkatapos niyan, isa halu-haluin lang natin. Imimix natin siya hanggang yung mayonnaise natin is yung pinaka matunaw na yung mga buo-buo niyan. Ito na yung magiging dressing ng salad natin. Trending na trending to ngayon sa online. So, pwede nyo panoorin sa YouTube channel ko kung paano bang gawin to. Actually, napakadami lang talaga na ingredients. Pero yung ingredients is hindi naman siya mahirap hanapin dahil mura lang. Meron din pala akong sesame oil dito. Yung sesame oil, ilalagay din natin yan bago natin ilagay yung dressing natin. Para hindi din siya mag-dry-dry. So, ayan na mga ka-Diyos. Sarap, nilagay ko na yung paminta na powder. At haluin lang din natin hanggang ma-dissolve yung powder na buo-buo, okay?
Napakadali lang, di ba? So, ano bang hinihintay mo? Gawin mo na ito mga ka-Diyos. Sarap, perfect na perfect. Kung nagsisimula ka mag-low carb diet, pwede mo na itong gawin. At habang nag-low carb diet ka, sabayan mo na rin ng pag-exercise para hindi ka gaanong papayat. Papayat ka man, pero magkakaroon ka ng muscle. O, di ba? Healthy na talaga. So, yun yung bala ko ngayon magiging healthy living person na tayo. Sa totoo lang kasi, hindi kasi lahat ng mataba is healthy. Yun talaga yung totoo. Akala kasi ng iba pag mataba ka is healthy ka na. No, alam nyo ba, yung weight ko, nag 75 kilos ako. So, doon ko na naramdaman yung mga iba't ibang klase, yung mga sakit-sakit sa katawan ko. Yung pala is, nag-overweight na rin ako sa height ko at sa edad ko. Syempre, ang pinakamahalaga dyan is naagapan natin yung mga hindi dapat mangyari. So, ngayon, aware na ako sa mga kinakain ko. At saka mahilig din kasi ako mag-buffet-buffet, tapos malakas ako sa kanin dati. Pati malakas din ako sa white coffee. Alam niyo yung Nescafe White? Grabe, ang taas ng sugar nun. Nauubos ko yung isang dosena nun. Ako lang mag-isa, tapos sa isang araw nakakapag-3 coffee pa ako. Ang tamis-tamis nun, di ba? Pero kasabihin ko lang sa inyo is, hindi lahat din ng payat is healthy. Pero ngayon, sa katayuan natin, is healthy na tayo mga ka-Diyos. Sarap. Pero kapag mataba ka, hindi naman ibig sabihin is healthy ka na, no? At hindi naman din porket pumayat ka, is may sakit ka na. Diba? Kaya ka nagpapayat kasi nga, syempre, gusto mong maging healthy para maiwasan natin yung mga bagay-bagay na hindi dapat. No? Ano ba yung mga hindi bagay-bagay? Tulad nga ng sinabi ko, pag mataas yung sugar mo, isa yan sa mga tridor. So, nakakatakot yan. Kailangan talaga kitilin natin yan. Hello mga ka-Diyos, sarap. Ayan, meron akong good news sa inyo ngayong araw na to is nagpa-laboratory test ako para nga sa sugar ko sa FBS at sa HbA1c. Ayan mga ka-Diyos, sarap. Alam niyo ba, sobrang talagang nanginginig ako, sobrang kinakabahan ako kung ano bang mangyayari sa result ng laboratory test ko. Before kasi sa mga hindi pa nakakaalam, tumaas yung sugar ko kaya nag-diet talaga ako. Tapos nag-exercise din ako, nakakapagod pero dedicated talaga ako sa ginagawa ko dahil ayoko magkaroon ng mataas na sugar. Nakakatakot magkaroon ng sakit na mataas ang sugar. It can lead to diabetes, mga ka-Diyos. Sarap. So, ayun na nga, ito yung story ko, no? Way back in June. So, nagkaroon ako ng pigsa, pabalik-balik talaga yung pigsa. Ngayon, sabi ko, parang hindi na ito tama. Bakit ako nagka-pigsa? Wala naman akong pigsa dati. Ngayon, sabi ng uncle doctor ko, minessage ko dahil nga nagkaroon ako ng pigsa. Yung pigsa ko sa likod ng tenga, sabi niya sa akin, una yung tanong kung diabetic ba ako. Sabi ko, hindi po. Ngayon, binigyan niya ako ng gamot. Ang sabi niya sa akin, gusto ko makasigurado ko, magpa-test ka ng laboratory, magpa-test ka ng sugar mo. So, nagpa-laboratory ako kinabukasan, mga ka-Diyos. Sarap, agad-agad talaga. So, ayun na nga, alam niyo, yung sugar ko, tumaas siya ng 9. Yung HbA1c natin, yung HbA1c natin, HbA1c natin, naging 9. So, normal lang yan, dapat mga nasa 4 ka, 4, 3, yan, 5, 4.5. So, nandayin ako. So, mataas siya mga ka-Diyos. Sarap. Dito na. Tapos, minsan, alam nyo kasi pag gumigising ako, sakit ng ilalim ng paa ko, parang may mga tusok-tusok ganyan. So, sign na pala yun na tumataas yung sugar natin. So, syempre, ayoko magkaroon ng ganong klaseng sakit, nakakatakot, di ba? So, sinunod ko yung sabi ng uncle ko. So, 3 months, yan, nag-diet ako, and after 3 months, yan, makikita natin kung merong pagbabago. Actually, lumagpas na nga ako sa 3 months dahil kinakabahan ako sa result Lumagpas ako ng 3 linggo. Pero sabi niya sa akin, kaya yan, bababa rin yan. So, yun yung pinausap ko siya ulit. Kailangan talaga meron din tayong makakausap na tungkol sa health natin, huwag natin sasarilin. Kasi mahirap kapag nagkaroon tayo ng diabetes, hindi na natin mape-perform yung mga gagawin natin na ginagawa natin dati. At aside doon, syempre, punan natin yung sarili natin. Paano tayo makakapag-perform o makakapagtrabaho kung meron tayong sakit, yung kikitain lang natin, ilalagay natin sa sarili natin kasi meron na tayong maintenance, di ba? So, kailangan proper dedication. Yan, healthy lifestyle, healthy living. Kaya naman yun, continuous pa rin ako sa pagda-diet ko. At yan, nag-low carbs diet pa rin ako. Sa loob ng 2 months, mga ka-Diyos, sarap, talagang pumayat ako. Hindi ako nagkanin. Pero meron ako mga binili dito na mga pang barbell. So, papakita ko sa inyo. Ayan, dumating na yung in-order ko na equipment para sa barbell dahil nga
healthy lifestyle na tayo ngayon mga ka-Diyos Sarap. Okay, at tamang-tama dahil nga nakapag-laboratory na rin tayo at bumalik na sa normal yung sugar natin. Okay, so mag-i-start na tayo ng healthy living process. So, umorder ako ng mga pang barbell. Ito rin yung mga gagamitin natin pang exercise pag wala tayong time mag-jogging, kahit hindi na tayo lalabas, okay? Papakita ko sa inyo yung na-order ko. Syempre, magsisimula muna tayo sa hindi ganong kabigat. 15 kilos to 20 kilos lang tong mga barbell. Okay, actually, wala akong idea kung paano gamitin to. Ito yung kauna-unahang magba-barbell o mag-exercise tayo. Okay? Dahil nga ito na yung gagamitin natin na pang healthy living, healthy lifestyle. So, i-check muna natin. Okay? Napakaganda talaga naman ito. Ito na yung simula ng pagbabago natin. Mahirap kasi talaga guys magkasakit, lalo na kapag tumaas yung sugar, kapag hindi naagapan. Pwede tayong magka-diabetes. Buti na lang is, yung uncle na doctor ko is talagang chinek niya mga ka-Diyos Sarap yung sugar ko. Nagpa-test ako ngayon, kakatapos lang after 3 months. So, ayan, nakita ko na. At lumabas na yung result. Okay na yung sugar ko. So, salamat naman. At yung diet ko, yung pag-exercise ko is napalitan ng magandang result. Okay, so buksan na natin itong barbell. Sobrang bigat ito mga ka-Diyos. Okay, ito talaga yung gusto ko na barbell. Kasi nga dito na lang sa bahay. Medyo mabigat lang talaga siya. Pero yung pinili natin is hindi ganun na sobrang bigat. Kasi nga, beginners pa lang tayo. Pero matatanggal yung mga kaluluwa natin. Hindi ko alam kung paano mabuksan. Pero dito ba yung binubuksan? Okay, so wala tayong idea. Okay, dito ba? Okay, wait lang. So, ito pa lang, pag-urong pa lang is nahihirapan na tayo. Okay, 15 kilos siya. Yan. Okay, buksan natin. Okay, oh my God. Ayan mga ka-Diyos Sarap kung nakikita nyo. Okay mga ka-Diyos Sarap, ito na yung natin, gym equipment na barbell. Yan, hindi ko alam kung ano ba yung tawag sa mga ganito. Okay, so meron tayong dalawa nito. Tapos ito yung mga ikakabit natin. Mabigat din siya. Yung isang piraso lang is mabigat na. Okay, so 4 na piraso yung sa isang gilid. Ito din, 4 na piraso. Yan. So, check na lang natin mamaya kung paano ba ikabit tong mga to. Wala rin akong idea. So, papatulong na lang tayo sa kapatid ko. Okay? Magiging healthy person na tayo. Dahil importante talaga yung health natin. Dahil yung health yung puhunan natin. Diba? Paano naman tayo makakapagtrabaho at makakapaghanap buhay kung meron tayong sakit? So, yung kikitain lang natin is mapupunta sa mga maintenance natin. So, it's a very no-no yan. So, ngayon pa lang is mag-invest na tayo sa health natin. It's okay na pumayat ka. Hindi naman dahil pumayat ka is dahil wala kang makain. Diba? Pumayat ka dahil gusto mo maging healthy. At hindi lahat ng mataba is healthy. Yan yung totoo. Hindi lahat ng mataba is healthy. Okay? Okay mga ka-Diyos Sarap, ito na yung result natin. Mas okay na to kumpara sa una nating laboratory, di ba? Kapag meron kayong mga nararamdaman habang maaga pa, magpa-check na kayo. Okay, so hanggang dito na lang yung video ko. Sana naman is na-inspired ko kayo. And also don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And take care everyone. Habang meron pang bagyo, manatili na lang sa loob ng bahay.